Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Ito ay nasa higit 27 milyong estudyante, balik eskwela na public-private partnership, tugon sa kakulangan ng classroom. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Balik eskwela na ulit ang mga mag-aaral para sa taong panunuran 2025-2026. Ayon sa Department of Education, inaasahan ang pagpasok ng higit sa 27 milyong estudyante mula kindergarten hanggang senior high school ngayong taon. Kaugnay nito, numero unong problema pa rin ng mga paaralan ang kakulangan sa silid-aralan. Sa Tenement Elementary School sa Taguig City, 50 classrooms ang kulang, dahilan para hatiin muna ang ilang silid sa dalawa para sumapat ito sa inaasahang 8,000 enrollees. Samantala sa Nagpayong Elementary School sa Pasig City na siyang pinakamalaking elementary school sa bansa kung populasyon ng mga estudyante ang pagbabatayan, hindi lang ang klase ang shifting, kundi pati ang kanilang flag raising ceremony. Sa datos ng paaralan, mayroon na silang 11,300 enrollees pero inaasahang lolobo pa ito sa 11,800. Upang maiwasan ang lalong pag-overcrowd ng mga estudyante, hinihigpitan na rin nila ang proseso ng enrollment upang ma-prioritize sa mga residente ng Pasig. Paliwanag ng kanilang school principal na si Ginang Emily Torres Medina, maraming pumapasok sa Nagpayong Elementary School na galing pa sa mga karatig na lalawigan tulad ng Rizal. Sa buong bansa, humigit kumulang 165,000 ang kulang ng mga silid-aralan. Sa panayam ng DZRH News kay Education Assistant Secretary Roger Masapol, target itong masolusyonan ng DepEd sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Aniya sa pamamagitan ng public-private partnership ay mapapabilis ang pagtatayo ng mga classroom. Mas maremedyohan yung deficit. Ang proposal po natin, which parang nag-agree naman po si Presidente, itap na natin yung private sector kasi mabilis po silang mag-construct in a large scale po. So, ibig sabihin, within the term of President Marcos, marami pong mga construct pag po ang private sector po ang tinap natin through PPP. Sa ilalim ng PPP, maaari umanong umutang ang DepEd sa mga lokal na construction company upang sila ang magtayo ng mga gusali na babayaran naman ng pamahalaan sa loob na mapag-uusapang time frame. Samantala, bukod naman sa problema sa silid-aralan, problema rin ang kakulangan sa mga guro. Sa datos ng DepEd, higit 50,000 mga guro ang kailangan pang mapunan. Pero sa kasalukuyan, 20,000 lamang ang kaya ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, DSWD patuloy ang pamamahagi ng social pension sa Metro Manila. Tuloy-tuloy na ang pamamahagi ng social pension sa mga senior citizen sa Metro Manila ngayong Hunyo. Ito ay unang namahagi ng benepisyo ang DSWD-NCR sa lungsod ng Caloocan at Navotas, at sunod ang lungsod ng San Juan. Sa datos ng Social Pension Program Management Office, may 1,330 benepisyaryo sa Caloocan at 1,548 sa Navotas, ang nakatanggap ng 6,000 pesos para sa first at second quarter nitong taon. Ito ay nagpapatuloy ang social pension payout sa tatlong nabanggit na lungsod, at inaasahang susunod na rin ang iba pang mga lungsod sa Metro Manila. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.